Kasi kapag naka-cloud ka nga, pero lahat ng mga department o lahat ng gusto mong makita ay iba-ibang sheet, iba-ibang Excel, iba-ibang Google Sheet, hindi mo makita sa isang pindot lang. Basurang cloud-based system yan. Basurang arrangement ng database yan. Paano nga bang dali i-monitor ang negosyo? Kung nagne-negosyo ka ngayon, especially kapag nagsisimula ka or nasa early stage ka ng pagne-negosyo mo, at hirap na hirap kang i-monitor to, tapusin mo ang video na to dahil dito ko ilalatag ang mga paraan kung paano nating madaling i-monitor ang ating kanya-kanyang mga negosyo. Ako pala si Kyle, may 3 taon akong experience sa accounting at tumutulong ako sa mga negosyong may struggle sa automation at saka sa accounting system. Kaya tara, let's go! Pero bago yan, meron muna akong ikikwento sa inyo. 3 years ago nung nagsimula akong mag-freelance, hanggang napunta ako sa corporate, hanggang sa napunta ako sa automation practice at saka sa accounting practice, napakarami ko nang na-encounter na negosyong may monitoring system na may natulungan na din akong madali nilang ma-monitor ang kanilang mga negosyo. Ang linya kasi ng profesyon ko, ang linya kasi ng mga serbisyong pinoprovide ko ay exposed sa mga negosyanteng nangangailangan talaga ng system, nangangailangan ng automation. Kaya medyo babad ako sa mga negosyanteng nahihirapang mag-monitor o nahihirapang mag-automate sa kanilang mga negosyo. Kaya kung nakakaramdam ka man ngayon na sobrang hirap na hirap kang i-monitor o yung negosyo mo, na halos wala kang nakikitang data o numbers na kailangan mo, sinasabi ko sa iyo, hindi lang ikaw ang namomroblema niyan. Halos lahat ng mga naging kliyente ko, mga nakatrabaho kong mga business owner, o kahit na yung mga umaandar na negosyo, lahat yan may struggle when it comes sa pagmomonitor ng kanilang mga negosyo. At syempre, kapag problema yan, may solusyon yan. Kailangan lang naman natin yung makuha natin yung goal nyo as a negosyante, anong gusto nyong makita, anong gusto nyong masolusyonan. Basta kapag malinaw sa inyo lahat yon, madali natin yung ma-monitor. Kaya dito sa video na to, kapag alam nyo naman na yung gusto nyong makita, anong mga importanteng mga bagay na dapat nyong ma-monitor para umaandar ng maayos yung negosyo nyo, madali na lang yung mga kasunod na ilalatag ko sa inyo ngayon. So tara, let's go! Isa sa paraan para madaling i-monitor ang iyong negosyo ay ang make almost everything cloud. Kapag familiar ka sa Google Drive, OneDrive, sa Airtable, sa lahat ng mga cloud na services na napoprovide ng free na storage, yan yung cloud, guys. So yung cloud na yan, meron niya kanya-kanyang sheet, may Excel, may Google Sheet, may Airtables, maraming naka-cloud dyan na mga libre o meron din silang paid version. Pero ang gusto kong ilatag sa inyo na make everything cloud. Nagiging cloud na nga yung CCTV kapag may internet ka. Nakikita mo na kahit nasang ka bang sulok ng mundo, basta may internet access ka, nakikita mo na yung nakikita ng CCTV mo. Kasi naka-cloud na technology ang halos ng mga CCTV ngayon. Same as well sa buong aspeto ng negosyo mo. Hindi ko sinasabi na kailangan mong i-cloud lahat ha. Sinabi ko lang na make almost everything cloud. Kasi dito sa Pilipinas, hindi pa ganong katangkilik yung cloud, hindi pa ganong ina-accept. Meron pa rin tayong mga manual dito, meron pa rin tayong mga paper talaga na kailangan nating i-comply para sa ating mga negosyo. Kaya sinasabi ko lang, make almost everything cloud. Para madali mong ma-monitor kahit saan ka man napunta. Kung gumala ka man, nagbakasyon ka man, umuwi ka lang sa inyo. Kapag naka-cloud ang iyong negosyo, lahat ng monitoring, sales, expenses, lahat ng mga bagay na gusto mong makita sa negosyo mo ay kung naka-cloud, hindi mahirap i-retrieve yan at hindi mahirap mong makita yan. At isa yan sa paraan para madali mong monitor ang negosyo mo kapag accessible siya anytime at anywhere kapag may internet ka lang. Yan ang isang advantage kapag naka-cloud ka. Madali mong ma-monitor ang iyong negosyo. Ayos? So, isang tip yan. Ayos? Okay, next. Isa sa paraan para mas madali mong ma-monitor ang iyong negosyo ay ang arrange your data. Kapag nagpapaandar ka ng negosyo, mapipigure out mo yan along the way ang mga bagay na gusto mong makita agad. Yung kahit na naglalakad ka o nag-iisip ka lang out of nowhere, nasa isip mo, uy, baka may mga stock na akong low stock doon. Matingnan nga sa system kung meron pa ba akong stock doon para makabili agad. Pag naisip mo lang siya agad, kapag alam mo saan siya hanapin, sa system nyo o kung ano mang technology yung gamit nyo, ay makikita mo agad. Arrange your data. Kasi kapag naka-cloud ka nga, pero lahat ng mga department o lahat ng gusto mong makita ay iba-ibang sheet, iba-ibang Excel, iba-ibang Google Sheet, hindi mo makita sa isang pindot lang. Basurang cloud-based system yan. Basurang arrangement ng database yan. Trabahuin mo rin o mag-hire ka. Trabahuin mo na lahat ng gusto mong makita ay dapat makita mo agad sa isang sheet
o sa isang page man lang if possible. Kasi importante sa atin na accessible yung mga bagay na gusto natin makita kasi na-arrange natin ng tama. Yan yung kahalagahan ng na-arrange natin ng tama. Hindi porket naka-cloud-based ka, madali nang i-monitor yan. Marami akong kliyenteng na-encounter na naka-cloud-based nga pero sabog-sabog naman ang mga files. Napakarami namang files. Kung gusto mong may makita agad, iimbestigahan mo pa yun isa-isa, ubos oras natin doon. Kaya trabahuin mo as a negosyante na maging transparent ka kung anong gusto mong makita para ma-arrange nyo ng tama kung saan napupunta yung mga data o saan napupunta yung mga gusto mong makita. Para sa isang pindot mo lang, nakikita mo agad at alam mo na kung anong desisyon na gagawin mo kapag nakita mo na yung mga data na yun. Ayos, arrange your data. Okay, next. Isa sa mga paraan para mas madali mong i-monitor ang iyong negosyo ay ang use automation tools to leverage small tasks. Kapag parami yung transaksyon ng negosyo mo, kailangan mo ng automation dyan para mas smooth ang operation, mas smooth ang task. At the same time, yung mga small task, hindi nyo na pinoproblema kasi naka-automate na ang halos na nasa operation nyo. Bibigyan ko kayo ng criteria kung gusto nyong pumili ng automation tool. Pero disclaimer lang, ang automation tool ay automation tool lang yan. It's a tool. Kung ang utak mo ay hindi pa kondisyon sa kung anong gusto mo talagang makuha sa isang bagay, walang kwenta yung automation tool na yan. Sinasabi ko sa iyo, ang automation tool ay hindi sagot sa isang malikot na utak. Ang automation tool ay sagot lamang sa mga problemang alam mo na kung ano ang solusyon. Alam mo na kung anong dapat solusyonan. Pero kapag hinahanap mo pa ang problema mo, hindi nakakatulong ang automation tool. Kailangan mo muna ma-figure out kung anong solusyon dyan para makahanap ka ng tamang automation tool para sa'yo. Yan ang tip. At ito ang mga criteria na masasuggest ko sa'yo pag gusto mong pumili na ng automation tool. Una, syempre, dapat naka-cloud-based para accessible kung kahit saan ka man napunta. Cloud-based, tapos naka-arrange ang data. Diba? Naka-arrange ang data para alam mo lang din in one click, nakita mo na agad yung anong gusto mo makita. At ang pangatlong criteria na masasuggest ko sa isang automation tool ay may lock. Na kung tapos nyo nang i-audit ang isang period, for example, monthly, yearly, malalak mo yan para hindi na ma-edit ng mga gustong manloko ng negosyo nyo. Okay? Yan ang top 3 pero marami pa dapat i-considera pero yan yung top 3 na masasuggest ko para mas madali mong i-monitor at accurate yung gusto nyo makita ng mga data o pang-monitor nyo sa negosyo mo. Ayos? Bakit ko ba sinishare to? Pinaniniwalaan ko na hindi naman ganoong kahirap talagang i-monitor ang negosyo. Basta nakatamang vision lang yung mga bagay-bagay. Basta naka-cloud-based lang. Maayos yung SOP na mahirap lusutan o may mga mahirap na penalty kapag nilusutan. May tamang approval system, may tamang likot ng utak ng may-ari, naka-arrange lang ang data, nako-customize. Basta maayos lang yung technology na ginagamit ng isang kumpanya o maayos lang yung pinaka-flow ng mga task. Hindi mahirap i-monitor yan. Pero kahit na hindi mahirap i-monitor yan, challenge yan natin ng mga nagsisimulang magnegosyo. Kaya isa din yan sa dapat nating masolusyonan na problema na hindi na natin ganong isipin ang pag-monitor kasi madali na lang sa atin. At aabot din tayo sa punto ng negosyo natin na hindi na natin kailangan tayo na mag-monitor dyan. Kaya i-condition mo na yung utak mo na dapat madali siyang i-monitor na kayang i-monitor ng susunod ng pagpapasahan mo. At trabaho natin yan, syempre sa mga negosyo natin. Ayos? Short video lang to kasi wala, nagbibideo-video lang ako dito. Ako nga pala guys, kung may struggle kayo sa automation or sa accounting system, pwede kayo mag-message sa akin dito sa Facebook page ko na yung may verified check. Kyle Nelson na Facebook page. Message kayo sa akin, may pre-consultation ako. Mahilig akong makipag-usap sa mga negosyong may problema, especially sa automation, sa accounting system, o sa workflow nilang gustong masolusyonan na gusto nyong i-automate. Libre lang yung consultation guys, kaya huwag kayo matakot dyan. Mas gusto ko kayo makausap para matulungan ko kayo. At the same time, mas marami tayong maayos na negosyo dito sa Pilipinas. Ayos? I-monitor na natin ng maayos yung mga negosyo natin. Madali lang yan, basic lang yan. Basta, alam mo na yung dapat mong makita at the same time, madali mong ma-access. Thank you guys sa panonood. Hanggang sa muli at huwag kalimutan, mag-like at comment, subscribe muna kayo. Hanggang sa muli at huwag kalimutan na ang faith without action is fiction. Bye-bye!